Nasa atin po ngayong linya si attorney, si Chairman George Garcia ng COMELEC sa importanteng paksa na naman po bilang katuwang ng COMELEC para po sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon. Magandang umaga po, Attorney George. Magandang umaga Chairman. po, Team Chacha. Magandang umaga rin po, Sir Ted. Sa ating po mga kababayan, magandang Biyernes po ng umaga. Magandang umaga po. Nito lang nakaraan, kausap namin kayo at sinabi nyo nga po, magkakaroon na ng registration para po sa ating survey firms. Magiging mandatory noon, pero ngayon sa mga balita, sinasabi nyo po, hindi na ito mandatory. Ano nangyari, Chairman? Bakit nagbago pong desisyon ng COMELEC? Tama po kayo, Ma'am DJ Chacha. Nung mapag-aralan po natin mabuti, meron po kaming Section 2 ng aming pong guidelines. Sinasabi namin mandatory ang registration. Pinag-aralan po namin mukhang ito ay magiging prior restraint sa tinatawag na constitutionally guaranteed freedom of expression and of speech. And therefore, siguradong dadalhin po tayo sa Korte Suprema at baka po makakuha pa ng restraining order. Kahapon po, isa po yan sa napunto sa diskusyon doon po sa ating po mga survey organizations at sobra po tayo natutuwa, Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, halos lahat po naandun sila. Yung mga credible at mga talagang malalaki na survey organizations, sabi po nila, very much willing sila na magparehistro sa COMELEC kahit hindi sila iobliga o walang mandatory registration. So ang isa po sa pinunto talaga nila, kaysa pumunta sila sa Korte Suprema, baka pwede mapag-isipan ng COMELEC na gawin na lang voluntary sapagkat sila naman ay mula ngayong araw at onwards magpaparehistro na dito sa atin sa COMELEC para lang ma-regulate sila. Oo. Chairman, dito ako medyo nalilito. Baka pwede nyo po may explain sa amin. Sabi nyo nga po kasi, voluntaryo na lamang kasi po pwede kayong, kumbaga ito ay curtails a freedom of speech. Pero posible pa rin kasuhan ng election offense kung hindi sila magpaparehistro. Paano po mangyayaring magiging election offense yon kung hindi naman po mandatory in the first place yung pagpaparehistro sa survey firms natin? Opo, Ma'am DJ Chacha, mukhang nakita ko rin yung news article. Mukhang nalito lang yung mismong reporter. Talaga pong ang atin ang ngayong pinupunto ay hindi mandatory ang registration, subalit pwede pa rin kami magkaso sapagkat tatandaan po natin, ang surveys kapag yan ay na-publish o napalaganap ay pwede po maging tinatawag na election campaign propaganda. At ang election campaign propaganda po ay regulated pa rin ng Commission on Elections. So ibig sabihin, kinakailangan na magkaroon pa rin ng reporting dito po sa amin sa COMELEC para po sa magkaroon ng malawak na impormasyon paano kinolekta yung survey, sino ang nagbayad, sino ang nag-commission, ano ang ginamit na scientific methods. Yung po, Ma'am DJ, Sir Ted, hindi po namin pwedeng ibaliwala yun eh. Kasi yun ay provision mismo ng Republic Act 9006 o yung Fair Elections Act. So sabi po namin kahapon sa mga survey organizations, yung mga bagay na nasa batas, hindi po natin babaguhin yan. Paninindigan po natin yan. Pero yung pong mga bagay na pwede naman po natin i-negotiate at pwede namin ibigay sa kanila, ay pepayag po kami. Basta po, ang importante ay at least may full cooperation na sila sa atin to a certain extent na accomplish po namin yung aming hinihingi at gusto na this time hindi yung kinakasuhan lang kagad sila ng kinakasuhan ng COMELEC, this time they are fully cooperating with the COMELEC. Chairman, ito hong gusto ko lang pong maiklaro. No? So hindi na mandatory ang pagpaparehistro po sa inyo ng lahat ng survey firms. Tama? Tama po, Sir Okay, Ted. Tama okay. po kayo dyan. Pero meron bang regulasyon sa mga ilalabas nilang survey result? Yung transparency ang hinihingi po ninyo, kung sino nag-commission, magkano ang binayad, etc.? Yes, Sir Ted. Yan po ay mandatory dahil yan ay provision ng batas. Maliwanag po sa kanila yon at gusto rin po naman nila yon. Ang sabi lang po nila, Sir Ted, kasi po voluminous ang mga surveys. Kung nakakita lang po tayo ng sobrang voluminous, sabi namin ay hindi po namin kailangan kung sino yung mga respondents. Dapat confidential talaga yan. Kasi po siyempre, hindi natin pwede ma-reveal, lalo na yung may issue ng data privacy. Pero kung paano kinolekta, ay yan po, mandatory yan. Number 2, hindi na rin po namin iuobliga kung yan ay kinumisyon nila. Ibig sabihin kung may nag-subcontract sila, kasi nga po, ang sabi po ng mga survey organizations, kasi kung sasabihin namin na ito ay na-subcontract sa iba, ang gagawin ng aming mga kliyente, diretso na lang sila doon, hindi na sila pupunta sa amin. So, baka lang lalo magkalituhan. So sa amin po, kung ano lang yung naka-enumerate sa batas na kinakailangang i-reveal sa atin at ipasa sa publiko namin, ay atin pong mandatorily i-require sa kanila. So uulitin ko lang para mas klaro, Chairman, para kasi sa mga nahihirapan siguro ma-absorb itong informasyon na ito.
Oo. So, naglabas, ngayon po kasi campaign period for senatorial. Okay. Yes po. Pati ho sa party list, no? Naglabas kamakailan lamang ang SWS ng kanilang resulta, pinakabagong resulta. Opo. Under your guidelines, obligado ba sila mag-report sa inyo, magsabi, sino ang nagbayad sa survey na iyon? Yes po, Sir Ted. Tama po kayo. Okay. So, kung meron pa ho bang lalabas na bagong survey, bago ba nila ilabas, magsasabi sa inyo muna na meron kaming ilalabas na survey result at yung sino ang nagbayad dito at paano po ginawa yung pong survey, yung kanilang methodology? Sir Ted, bali po hindi prior kung hindi after mailabas. Kasi po, pag po nag-prior reporting sa atin, medyo may constitutional issue po Okay. doon, Sir Ted. So parang nire-restrict natin, sinesensure natin yung paglalabas. Pero yung after, within a period of 5 days, kinakailangan nilang isubmit sa amin at kami naman ilalabas namin isa sa publiko natin. Okay. Kapag po merong isang kandidato o partido na nagpasarili ng survey sa alinman pong survey firm at mukhang kanilang ito'y inilabas sa media at naibalita, obligado yung political party o kandidato na siya ang magsabi sa inyo, hindi yung survey firm? Kasama po ang survey organization, Sir Ted, sapagkat yun po yung kasama sa commitment nila. Ibig sabihin, kapag ka nakipagkontrata sila doon sa mga political parties o sabihin natin sa kandidato, dapat kasama yung mismo sa kontrata nila na pag nilabas ninyo, o kaya kami ang maglalabas, may go signal dapat ang political party o kandidato. Kung ang political party o kandidato naman ang naglabas, then obligado ang mismong survey organization na ibigay sa amin yung report patungkol doon sa binigay nilang survey. Okay. Hanggang saan lang ang level ng inyo pong pagbusisi sa impormasyon dito, Chairman? Practically ba doon lang sa pagpaalam at gumasta? Hindi na po kayo susuyod pa doon sa methodology. Bagamat hindi na ho natin pakikialam pa yung voluminous po ng mga interview documents diyan, ano. Pero meron ba kayong competence doon ng inyong mga tauhan diyan para masabi na yung survey na ginawa ay kahina-hinala o hindi po dumaan talaga sa tamang proseso po ng estadistika? Ayun po ang maganda, Sir Ted, sapagkat kasama po sa commitment nila at yun ang mga pinirmahan nila kahapon, yung pwede namin busisiin yung iba pang dokumento, lalo na po yung scientific methodology na ginamit po nila upang malaman natin kung ito ay tama o na iyan ba ay at par doon sa standard pagka ang survey ang pinag-uusapan. At kahapon po, may ibang sumama doon na very much willing na tayo tulungan. Katulad po, Sir Ted, ng Ibon Foundation. Ayan po talaga, matagal na tayo kumukuha rin sa kanila ng datos. And therefore, pwede po kami mag-tap sa kanila. Ang kagandahan po, Sir Ted, alam nyo, hindi po namin inaasahan kasi nagpirmahan sila doon sa kanilang pledge of commitment sa COMELEC. At ito po yung ginawang public. So, ibig sabihin, kung ano yung mga binabanggit natin dito ngayon, kahit yung pagbusisi sa mga dokumentong maaaring hindi nila na-submit sa atin dahil nga voluminous, pwede po natin ipaproduce sa kanila. Ayun, okay. So meron silang pinirmahan na voluntary po na pledge of transparency, Commitment and support tungkol do sa ating advokasya ng transparency, accountability, and therefore the production of documents if the COMELEC will require such a production. Okay, doon po sa mga sinasabing paggasta ng kandidato o ng partido sa survey firm, doon po obligado ang survey firm din na magdeklara sa COMELEC o yung kandidato po sa SOSE? Yung pong survey firm ang magdedeklara sa amin, Sir Ted. Siyempre po, maaaring hindi natin maaaring yung ilalabas din namin yung amount kasi siyempre po part yan, Sir Ted, nung mismong kinakailangan i-report ng kandidato sa kanyang statement of contribution and expenditure. Ngayon po, alam po natin ang gagawin ng mga kandidato o political parties o party list. Ang gagawin po dyan, gagamit sila ng ibang tao at hindi sila mismo para nga ang dating dyan ay hindi kinakailangan i-report sa kanilang SOSE. So nakatago yung mismo. Pero yung pangalan din po mismo na nagkomisyon at nagbayad, i-reveal din po natin sa amin at atin po ilalabas din yan sa COMELEC website. Okay, sige po. Chairman George, baka lang po alam niyo ang sagot dito. Chairman George, meron bang sinong agency ang pwede hong bumusisi dito po sa ginagawa ng survey firm? Sabi ho ninyo, they subcontract, no? Sa dami ng mga kliyente,
they subcontract ito pong mga, alam nyo na, yung pagpapakalat ng mga tauhan sa field, pag-collate ng mga datos, etc. Meron ho bang regulator ito para mamalaman na yung sinubcontract nila ay hindi po kahinahinala o kaduda-duda ang reputasyon o kaya po baka naman, alam nyo na, baka manipulated yung pong mga samples dito para lang ho magkaroon ng mind conditioning. Ito ba, sa panahon ng halalan, COMELEC kaya ba ito o meron bang agency na in charge dito? Sir Ted, siyempre po, kaya po isa sa mga requirement ay ipapasubmit namin sa kanila yung board of directors, yung mga registration nila. Kalimitan po kung talagang credible na organization, dapat po ay SEC registered po yan, Sir Ted. Dahil technically yan ay isang kumpanya o isang firm o isang partnership. So dapat ay registered sa SEC o kung hindi man sa Department of Trade and Industry. So kung mapapansin nyo, medyo loose nga po talaga. At kaya medyo aminin na natin, talagang medyo papalag ang mga survey organizations or firm kapag sila ay na-regulate na, katulad ng ginagawa ngayon ng COMELEC para dito sa ating halalan. Dahil nga sa medyo gray area yung part na yan, medyo maluwag. At sabi nga natin, sino nga ang tumitingin? Dapat talaga yung Securities and Exchange Commission kung registered na kumpanya. Pero katulad ngayon, at least po may attempt na ngayon, ang COMELEC na ngayon ang bubusisi sa kanila pong mga ginagawa, pati mga submissions po nila. Okay, sige po. So Chairman, maiba lang po ako. Kahapon po yung asawa nung mayor nung Lanao Sur, binaril, patay, no? At siguro po araw-araw din kayo nakakatanggap ng mga reports na ito. Ano po ang inyong galaw po at desisyon dito po sa mga lugar na ito na mukha pong hindi na may tatanggi, araw-araw may patayan at yung bang report may kaugnayan talaga sa halalan? Alam niyo po, Sir Ted, yung pong asawa ng mayor ng Lumba Kaunayan dyan sa Lanao del Sur, talagang nakakalungkot. At lagi po natin sinabi nga isang araw, sinabi na natin, inamin na natin na mayroong pagtaas ng bilang ng election-related violence dyan sa bandang area ng Bangsamoro ng Mindanao. At meron po tayong 38 na declared na red category areas na binabantayan natin at maaaring ito po'y mag-increase at sana nga wag dumating at humantong sa punto na ang COMELEC ay maglalagay ng tinatawag na COMELEC controlled areas. Alam niyo po, ang talagang dapat dyan at ating pong pinapanawagan patuloy sa ating Philippine National Police ay ang pagbuwag ng private armed groups sa iba't ibang parte ng ating bansa. Hindi lang po yung pagsamsam ng mga loose firearms o yung mga pag-aresto sa mga may dala ng baril kahit na dapat suspended. Kung hindi yung private armed groups ang dapat na papatungkulan natin sapagkat hindi po makakapamayag pag ang mga yan o hindi po magkukos ng violence o yung pagkamatay kung yan ay walang kumikilos at gumagalaw sa bawat area. At kung kinakailangan magdagdag po ng pwersa, yan po gagawin ng COMELEC at ipapakiusap natin yan sa Philippine National Police. Kaya nga po, ito kasi ay police matter na eh. Magtataka ka rin naman, may gun ban na ngayon at kung mahigpit ang kanila pong checkpoint, di ba? Bakit araw-araw itong patayan na to? Although dyan po sa area na yan, Sir Ted, meron din tayong alam na may rido sila, may clan war. Minsan po party talaga yan, kaya lang the fact na mismong asawa ng mayor, nung isang araw naman, yung mismong vice mayor, ang naging biktima, buti na lang buhay siya. Pero yan po, tinitreat natin yan personally dito sa COMELEC as election-related violence. Kung ano man ang treatment ng law enforcement authorities para sa amin, basta may relasyon sa pamilya ng kandidato o mismong kandidato, dapat classify dyan as election-related violence. Sige po, outside of Mindanao, outside po itong mga lugar na ito, ano po, saan pa po ang inyong binabantayan ngayon? Alam niyo po, nakakatuwa naman doon sa mga ilang areas na dati-rati traditionally, like for example po Sir Ted, Abra. Dati po talaga yan, medyo nagsisimula pa lamang ay medyo mainit na. Pero ngayon po, namomonitor natin, wala. Completely talagang medyo tahimik po na area. Kaya dito po sa NCR, wala naman po tayo na naka-red at naka-green at saka yellow category pa lamang. Yung pong mga municipalities and cities dito sa Luzon. So, ang tinitingnan po natin ding area, baka sakali dyan sa may bandang area ng Visayas, pero hindi po ganun kataas, Sir Ted, yung mga insidente ng election-related violence. Talaga pong kung kukumpara, nung mga nakakaraan, medyo mababa pa po. Pagpasok na March 28, Sir Ted, yan ang medyo pag-doble po ang ating po magiging monitoring at medyo yung pwersa ng PNP at AFP, baka madagdagan natin in certain areas. Sige po. So, Chairman, muli kaming tatawag po sa inyo ha, para po dito po sa uri po ng ating talakayan para ho ninyo mailinaw ang mga isyong ito. At kami po'y muli katuwang ng COMELEC sa tamang informasyon. Salamat po, Chairman.
Salamat po Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, mabuhay po. Salamat. Thank you. Si Chairman George Garcia po naman ng COMELEC